matuto, manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw mga bata! Ako'y may dala na namang kwento para sa inyo. At ngayong araw ay samahan ninyo akong tuklasin ang isang misteryosong kwento. Ito ang lihim ni Lola Pasing. Kwento ng isang matandang babaeng na paghinalaan ng masama ng buong baryo. Pero, totoo nga kaya ang kanilang hinala? Halina't pakinggan natin ang buong kwento at tuklasin ang katotohanan. Sa isang maliit na barangay, kilala si Lola Pasing bilang isang misteryosong matandang babae na may kakaibang hilig at bihis. Isang araw, kumalat ang balita tungkol sa nawawalang alagang hayop at nagduda ang mga bata na sina Baste, Alvin at Maymay na si Lola Pasing ang may kagagawan. Isang gabi, naglakas loob silang alamin ang lihim ni Lola Pasing. Sa kanilang pagbisita, natuklasan nila ang isang bagay na ikinagulat nila at hindi nila inaasahan. Ano nga ba ang tunay na lihim ni Lola Pasing? Alamin sa kakaibang kwento sa likod ng kanyang misteryosong pagkatao. Nok-nok! Nasaan ka, Nok-nok? Sigaw ni Mang Tunying habang balisang hinahanap ang kanyang alagang tandang. Isa siya sa mga nawala ng alagang hayop sa kanilang barangay. Halos araw-araw ay may nagre-reklamo ng nawawalang hayop. Sa bawat insidente, may naiiwan na bakas ng paa na hindi matukoy, parang hindi tao. Dahil sa dami ng apektado, nagpasya ang barangay na magbibigay sila ng gantimpala sa sino mang makakahuli sa salarin. Laganap ang tsismis sa barangay na isang halimaw o aswang ang kumukuha ng kanilang mga hayop. Sa tabing ilog, nag-uusap ang magkakaibigan na sina Baste, Alvin at Maymay. Nabalitaan ba ninyo ang nangyari kay Nok-nok? Yung manok ni Mang Tunyeng? Ayun, nawala na rin gaya ng mga ibang alagang hayop dito sa atin, sabi ni Baste, ang leader ng kanilang grupo. Ano kaya ang dahilan kung bakit bigla na lang nawawala ang alagang hayop dito sa atin? Tanong ni Alvin. Siguro, totoo talaga na may halimaw o aswang dito sa atin. Kaya ako, hindi lumalabas ng bahay kapag gumagabi. Sino naman kaya ang susunod na mawawalan? Sambit ni Maymay na may halong takot at pangamba. Hindi ba kayo nagtaka? Simula nung lumipat si Lola Pasing sa lugar natin, nag-umpisa ng pagkawala ng hayop dito sa ating lugar, sabi ni Baste. Masyadong mahiwaga nga para sa akin ang katauhan ni Lola Pasing, dagdag pa ni Maymay. Natakot nga ako. Minsang makasalubong ko sila sa palengke habang kasama ko si nanay. Abot hanggang baywang pa ang kanyang puting buhok. At saka, luma na kanya isinusuot na damit. Kwento pa niya. Ling hapon, nakikita ko siyang nagwawalis sa kanyang hardin gamit ang mahabang walis na tila gamit ng mangkukulam, sabi ni Alvin. Isa pa, madalas siyang bumibili ng karne o lamang loob ng baka o kalabaw sa pwesto namin sa palengke. Natuwa nga si nanay kasi marami ang binili nitong mga nagdaang araw, dagdag ni Baste. Sa tingin niyo, may kinalaman ba talaga si Lola sa pagkawala ng mga alagang hayop dito sa atin? O nagkataon lang? Alam ko na, may naisip akong plano para malaman natin. Bakit kaya hindi natin subukang alamin kung anong ginagawa ni Lola Pasing sa mga oras na ito? Sagot ni Baste. Sigurado ka ba dyan? Pangambang tanong ni Maymay.
Huwag kang mag-alala, Maymay. Ang isipin mo lang, kapag siya nga ang salarin, may gantimpala tayong matatanggap. Sabay tapik ni Alvin sa balikat ni Maymay. May pambili na tayo ng mga bagong damit at pagkain. Dagdag pa niya. Nagpasya ang tatlong magkakaibigan na hulihin sa akto si Lola Pasing. At gaya ng kanilang napanood sa pelikula, nagdala sila ng mga sandata, gaya ng asin at bawang, mga mabisang pangontra sa halimaw at aswang. Sa kanilang paglalakbay, papunta sa bahay ni Lola Pasing, nagsimulang dumilim ang paligid. Ang bawat pagkaluskos ng dahon o kalabit ng hangin ay nagpaigting ng kaba sa mga bata. Si Maymay, na tila nanginginig sa kaba, ay panay ang tanong kung dapat pa silang bumalik na lang. Pero buo ang loob ni Baste at ni Alvin. Nang makarating sila sa likod ng bahay, nakita nila isang kumpulan ng kahoy sa likod at may lamang loob ng hayop na nakakalat sa paligid nito. Tingnan nyo, ano kaya yan? Hindi kaya karniyan ng mga nawawalang hayop? Tanong ni Baste. Huwag nating galawin. Baka mapansin tayo ni Lola. Sambit ni Maymay. Tahimik silang sumilip sa madilim na bintana at ang malamlam na ilaw ng lampara ang nagbibigay buhay sa loob ng bahay ni Lola Pasing. Tanging paghahalo ng kaldero at ang malamig na hangin ang maririnig. Nakita nila si Lola Pasing na abala sa kusina. May nakasalang na malaking kaldero at hindi na matukoy ang laman ng karne sa mesa. Maya-maya ay iniwan niya ang kaldero at pumasok muna sa isang silid na para bang may kukunin ito. Sa pagkakataong ito, pumasok sila sa kusina. Tumambad sa kanila ang isang malaking kaldero na may kumukulong sabaw. Nakalapag naman sa mesa ang mga karne at iba pang lamang loob na hindi nila matukoy. Hala! Ano itong mga ito? Mukhang tama nga tayo na halimaw o aswang si Lola Pasing. Tingnan ninyo mga ito. Bulong ni Alvin. Teka, mga lamang loob ata ito ng kalabaw. Parehong-pareho sa tinda ni Nanay. Sagot ni Baste. Ayaw ko na. Umuwi na tayo. Natatakot na ako. Sabi ni Maymay. Habang abala sila, bigla na lang sumulpot si Lola Pasing sa kanilang likod. Mga bata, napadaalaw kayo. Tanong ni Lola Pasing. Hindi sila makasagot dahil sa matinding takot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumuhos din ang malakas na ulan. Dahilan na rin para hindi sila makatakas. Bakit para kayong nakakita ng multo? Sabay tawa ni Lola Pasing. Mukhang gutom kayo. Halina't samahan ninyo muna akong kumain. Total, kumulo ng aking niluluto. Dagdag pa niya. Inalok sila ni Lola Pasing na kumain ng sabaw. Nag-aatubili pa sa una ang mga bata. Pero dahil sa gutom, hindi na sila nakatanggi. Isa si Maymay sa naglakas loob na tikman ang sabaw. Huwag Maymay! Baka pagkain na ng aswang! Tutol ni Alvin. Tumawa lang si Lola habang iniabot ang mangkok kay Maymay. At habang tinitikman niya ang sabaw, nagulat siya sa kanyang naramdaman. Nang sumayad ang init ng sabaw sa kanyang bibig, may kakaiba siyang naramdaman. Nagsimulang uminit ang kanyang dila at tila may alon ang init na dumadaloy sa kanyang lalamunan. Ang sarap! Pero
Sabi ni Maymay. Nag-iinit ang aking bibig. Hala, baka nagiging aswang na ako. Dagdag niya, habang siya ay pinagpapawisan at naluluha. Pinilit niyang pigilan ang sarili sa pagsusuka. Pero hindi niya mapigilang magtaka kung ano ang laman ng kanyang kinain. Nag-alala sina Alvin at Baste. Ano pong nangyari sa kaibigan namin? Matapang na tanong nila sa matanda. Huwag kayong mag-alala mga anak. Napaso lang siguro si Maymay sa mainit na sabaw. O di naman kaya, may nakagat siyang sili. Mahilig kasi sa maanghang ang aking asawa. Sabi ni Lola Pasing habang iniabot ang baso ng tubig kay Maymay. Asawa? Sabay-sabay na tanong ng magkakaibigan. Matagal na sumalangit ang aking asawa at itong sabaw. Kaliskes ang tawag dito. Isang putahe na gawa sa bituka, puso, atay at sebo habang lamang loob ng kalabaw. Nilagyan ko ito ng pampalasa gaya ng bawang, sibuyas at asin at sili. Ito ang madalas nang niluluto tuwing tag-ulan o kung may okasyon sa probinsya namin. Ngiting sabi ni Lola Pasing. Mukhang kakaiba pero napakasarap, dagdag niya. Bawang at asin? Gaya po nito? Sabay labas ni Alvin ng mga baon nilang pangontra sana sa aswang o halimaw. Ibig sabihin po ba nito, hindi po kayo aswang o halimaw? Tumawa ng malakas si Lola Pasing, sabay sabing, saan ninyo napulot ang balitang yun? Matanda lang ako, pero hindi ako aswang o halimaw. Hindi napigilan ni Alvin ang paghigop sa sabaw. Masarap pala ang luto niyo, Lola, sabi niya. Tignan na rin ito, Baste. Diba mahilig ka sa maanghang? Dagdag pa niya. Ayaw ko, pagmamatigas ni Baste. Lola, sagutin po sana ninyo ako. Kung hindi nga po kayo halimaw, bakit may nakita po kami mga lamang loob o karne na hindi matukoy ang nagkumpulan sa hardin ninyo? Ah, iyon ba? Bidang iyon na ginawa ko para sa mabiyangis na kayo. Hinala ko kasi na maaaring yun ang salarin sa pagkawala ng mga hayop dito sa atin. Itinuro pa sa akin yun ng aking asawa. Hindi ninyo na itatanong. Isa siyang ekspertong mga ngaso noon. Sagot ni Lola Pasing. Ang galing naman ni Lola, paghanga ni Alvin. Isang mabangis na hayop? Bakit hindi ko naisip yun? Panghihinayang ni Baste. Sa pagkakataong yun, kumalam na rin ang kanyang sikmura. Sa lakas ng tunog, ay napatawa na lang silang magkakaibigan, maging ang lola. Hindi talaga makakapag-isip ng maayos kapag gutom. Tara at kumain ka muna, sabi ni Lola Pasing. Walang pag-aalinlangan na humigop na rin ang sabaw si Baste. Ang sarap nga, sigaw ni Baste. Patawad po, Lola, at napaghinalaan po namin kayo ng halimaw o aswang dahil sa kakulitan ng aming pag-iisip, dagdag pa niya. Patawad rin po sa pagpasok ng walang paalam sa inyong kubo, dagdag ni Alvin. Tutulong po kami sa pagliligpit at maghuhugas ng pinggan. Maraming salamat po sa masarap na kaliskes. Wala yun, mga apo. Ang mahalaga ay natutuhan kayong aral, sabi ni Lola Pasing. Pagkatapos maglinis, tinanong sila ni Lola. Sa tingin niyo mga apo,
Ano kaya ang mabangis na hayop ang umaaligid sa ating barangay? Hindi kaya tuko ito, Lola? Hula ni Maymay. Sa kalakihan ng tuko, mukhang di ito kaya mga ibang alagang hayop, Maymay. Singit ni Alvin. May hinala ako, pero sana tama ako sa pagkakataong ito. At para mapatunayan kung tama ako o hindi, kailangan natin gumawa ng mga bitag na gaya ng ginawa ni Lola, sabi ni Baste. Patulong po kami sa paggawa ng mga bitag, Lola, sambit ni Alvin. Sige, tuturuan ko kayo bukas. Sa ngayon, ay umuwi muna kayo para makapagpahinga. Sabi ni Lola Pasing. Pagkatapos magpasalamat kay Lola Pasing, nagpaalam na rin silang umuwi. Pagka-uwi ni Baste sa kanila, tinanong niya ang kanyang tatay at nanay. Bakit po nag-iisa na lamang si Lola Pasing sa kanyang kubo? Ganito kasi yun, nak. Matagal nang nakatira sa kubo ang pamilya ni Lola Pasing. Lumipat lang sila sa syudad dahil sa trabaho ng kanyang asawa. Malakas pa siya noon. Nagsilakihan at nagsapag-asawa na rin ang kanyang mga anak. Noong bata kami, sa hardin niya kami naglalaro kasama ang kanyang mga anak. Balita ko, ayaw na rin niyang sumama sa kanyang mga anak sa malayong lugar. Mas gusto niyang mamuhay mag-isa sa kubo, dagdag ng kanyang tatay. Ganun po ba? Maraming salamat po. Kung papayag po kayo, nanay at tatay, pagkatapos ko po sa klase at sa gawain sa bahay, bibisitahin ko po si Lola Pasing at tutulungan ko sa kanilang kubo. Isasama ko na rin sina Maymay at Alvin. Paalam ni Baste. Walang problema sa amin, anak. Masaya ako na marinig yan galing sa'yo. Laking tuwa ng kanyang nanay. Kinabukasan, sa kubo ni Lola Pasing ay nagsimula na silang turuan sa paggawa ng bitag. Ang bitag na itinuro sa kanila ay ang bitag na makakahuli sa mabangis na hayop, ngunit hindi niya ito ikakapinsala o ikapapahamak. Naglatag na rin sila ng mga pain gaya ng lamang loob o anumang karne. Sumunod na araw, nagtipon ang magkakaibigan sa bakuran ni Lola Pasing. Isang kakaibang ingay ang narinig nila mula sa likod ng mga halaman. Ano yon? Tanong ni Baste habang ang puso nila ay kumakabog. Dahan-dahan silang lumapit hanggang sa makita nila ang mabangis na hayop na kumakain sa pain ng kanilang inilatag sa bitag. Doon nila napagtanto ang totoo. Lumantad ang isang malaking bayawak na hindi makawala sa bitag. Tama ang hinala natin, Lola, sabi ni Baste. Nagtagumpay tayo mga anak. Sambit ni Lola. Dali-dali nilang ibinalita sa barangay hall ang pangyayari. Dala ng mga tamang pangtali sa bayawak, pinuntahan na ng kapitan ang lugar. Ito nga ang salarin sa pagkawala ng maraming alagang hayop dito sa atin. Dadalhin ko ito sa eksperto sa mabangis na hayop sa kalapit na bayan. Maraming salamat sa tulong ninyo, mga bata. Maraming salamat, Lola Pasing. Dahil rito, gaya ng naipangako, may matatanggap kayong gantimpala, sabi ni Kapitan. Kap, kung maaari po sana, kay Lola Pasing po ninyo ibigay ang gantimpala. Siya po ang nagturo sa amin sa paggawa ng bitag, paglilinaw ni Baste. At isa po, para makapag-umpisa si Lola Pasing ng isang maliit na kainan. Masarap po kasing magluto ng kaleskes si Lola, dagdag ni Alvin. Para din po makapagsuot si Lola na magagandang damit. Gaya ko. Ang babait naman ng mga bata, sabi ni Kapitan. O sige, para kay Lola Pasing na ang gantimpala. Natitiyak ko, tuwang-tuwa ang mga magulang ninyo sa inyo, dagdag pa niya.
Niyakap ng mahigpit ni Lola Pasing ang magkakaibigan. Hindi nagtagal, nakapagpatayo na rin ng maliit na karinderya si Lola Pasing. Dinarayo na rin ito, hindi lamang ng mga tao sa kanilang barangay, maging ang mga dayo at taga-kabilang barangay. Sa bakanting oras ng magkakaibigan, madalas silang nasa karinderya para tumulong at tikman muli ang masarap na kaleskes ni Lola Pasing. Dito nagtatapos ang ating kwento. Naway ito ay napulutan ninyo ng magandang aral. Ang lihim ni Lola Pasing, isinulat ni Dennis Evangelista at iginuhit ni Lara Jean Lusbañez. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.